Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. May nag-float nito na dapat daw ipagpatuloy ang Marcos. Dapat daw Marcos uli ang maging presidente sa 2028. Dahil hindi pwede nang mag-re-elect si PBBM, so nagpo-propose sila ng ibang Marcos. Siyempre, hindi naman si Amy. So ang pinopropose nila si Irene. Si Irene. Irene Marcos Araneta. Lumabas siya nung isang araw. Na-discuss ko na nga yung tungkol dyan eh. Lumabas yung pangalan na yan. Akala ko, tapos na. Hindi, sige pa rin. Sige pa rin. Kahit nga si Atty. Rene Bueno, ano rin yan, nagbablog din yan. Magaling yan, si Atty. Rene Bueno. Talagang seryoso siya. Pino-float niya itong parang sleeping giant ang tawag niya. Sleeping giant kasi natutulog. Ibig sabihin, hindi naman kasi ito aktibo sa politika si Irene Marcos Araneta. Hindi naman. Mas aktibo na sa yung dalawa niyang kapatid, si Marcos mismo, si Bongbong, at saka si Amy. Pero ito, hindi. Masyadong reserve ito, private. Bagamat, siyempre, galing siya sa political family, at hanggang naman ngayon, nandyan pa rin naman siya sa Malacanang, pumupunta dyan, nakikipagkita kila Bongbong. Pero, hindi ito nakikialam sa politika, hindi ito aktibo, hindi tumatakbo, hindi nagpapa-appoint. Kaya ang tawag ni Rene Bueno, sleeping giant. Tama ba ako? Yung ginamit niyang term. Ngayon kasi napatapos na ang termino ni Bongbong, hindi na siya pwedeng magre-election, naghahanap ngayon ng ipanlalaban kay Sara. Maraming mga pino-float na pangalan, si John Vic Rimulya, si Gibo Teodoro. Pino-float din ang ideya na suportahan na lang ng Marcos ang kandidato ng oposisyon tulad ni Leni, Risa o ni Bam. Pero mayroon ding mga Marcos loyalist, ang iniisip nila, sila daw na mga loyalista, si Irene. Si Irene. Kaya mayroon mga nagtutulak nito kay Irene. O ngayon, nung una, iilan lang. Ngayon, parang seryoso sila, Benji Contreras. Kilala ko yon. Sinasuggest nila ito. Ito daw yung suportahan ng mga Marcos loyalist. Pag ito raw yung sinuportahan, malakas daw ito. Ewan ko si Antonio Contreras, yung kapatid ni Benji, kung ito rin. Pero mga nakikita kong nagkakalat nito, si Benji Contreras. Saka si Atty. Rene Bueno. Si Atty. Rene Bueno, inaano yan, seryoso siya dyan Anyway, kung akong tatanungin nyo, anong take ko dyan? Anong masasabi ko dyan? Totoo naman, hindi masyadong controversial yan si Irene. Hindi masyadong controversial kasi hindi nga masyadong nakialam sa politika. Kaya lang, ang unang tanong, malakas pa ba talaga ang Marcos? Kaya niya bang talunin ang Duterte? Ang survey kasi, bagsak ang Marcos sa survey rating. Ibig sabihin, hindi ganun ka, parang katulad na nga ni GMA nung patapos na si GMA sa termino eh. Di ba si GMA nung patapos na nung termino niya, mahina na ang survey niya kasi dahil sa maraming issues. Kahit si PBBM, ang tingin ng iba, based sa mga surveys, na rin, papahina. Dahil nga sa maraming kontrobersya. Bagamat siya yung nanawagan ng labanan ang katiwalian, i-expose ang anomalya, lalo dito sa flood control, siya yung nagsabing mahiya naman kayo. Pero siyempre, hindi pa rin maiwasan na masira siya at madawit dahil unang-una, anong ginawa mo? Ikaw ang presidente sa mga pangyayaring yan Yung kontrobersya sa budget, lalo yung 2025 budget, bakit mo pinirmahan? Laging yun hindi siya talaga makakalibre dyan. Hindi siya makakalibre. Bagamat yung galit ng tao, hindi sobrang galit sa kanya. Kasi nga, nakita naman na siya yung nagpasimula ng kampanya na yan. Pero yung responsibilidad niya dyan at saka pananagutan, hindi pa rin masasabing totally, hindi siya pwedeng mapanagot dyan. Pwedeng hindi hindi siya yung napakalaki ang pananagutan.
Pero mayroon ka pa ring parang command responsibility, hmm, papaano mo chine-check 'yan na ang pundo ng bayan ay hindi magagamit sa mga ganyan, na nawawaldas, napapapunta sa katiwalian. 'Yan yung kaya sa survey mababa si PBBM. Kaya nga marami ang nananawagan na ipakita niya na sa kanya kahit pinsan niya hindi niya palilibrehin o kahit mga kasamahan niya sa gabinete hindi niya palilibrehin, ipakita niya 'yon para tumaas ang survey rating niya, hmm. At kaya ngayon yung mga nagtutulak na Marcos pa rin sa 2028 medyo hindi nila kino-consider na malakas pa ba talaga ang Marcos? Malakas dahil ito yung administrasyon, may pera ito, may makinarya. Pero pagdating sa tao, gusto pa ba ng tao na isa na namang Marcos ang maupo? Debatable din 'yan. Sa parte ng mga Marcos loyalist puwede. Pero sa mamamayan, baka naghahanap na ang mamamayan or maaaring naghahanap na ang mamamayan. Ayaw na ng Duterte, ayaw na rin ng Marcos. Naghahanap sila ng alternative. Baka mas gano'n pa yung dapat na isipin. Anyway, karapatan naman 'yan ng mga supporters ng Marcos na i-promote itong si Irene. At ang gusto lang nila, Marcos pa rin ang maupo sa 2028 at sa tingin nila dahil hindi na puwede si Bongbong at tingin nila baka hindi pupuwede na magmanok na lang ng imanok na lang ni Marcos ang oposisyon. Halimbawa si Risa, si Leni Orsiban, kaya si Gibo Teodoro o kaya si Vince Dizon o si John Vic Rimulya. Ang sina-suggest nila, isang Marcos uli. Ito yung nakikita nila, si Irene. Titingnan nila yan, ipo-project nila yan, ipo-promote nila yan, tapos titingnan sa survey kung lalakas yan. Kung lumakas yan, lalong lalakas yan ang panawagan. O ito na nga lang, o malakas sa survey. O, ganyan yung dyan, yung mangyayari dyan. Pero, ang sigurado, ang observation ko lang, nung una, akala ko, lang, ang blinote lang yung pangalan, hindi seryoso. Ay ngayon, parang seryoso eh. Si Attorney Rene Bueno, tuloy pa rin. Sila Benji Contreras, patuloy pa rin. Yung ibang mga Marcos loyalist, patuloy pa rin. Dinadala pa rin itong si Irene. Sige pa rin ang tulak nila dito kay Irene. Anyway, kaya lang, ang tanong, halimbawa ngang si Irene ang imanok ng mga Marcos, o paano kung ang oposisyon magmanok din ng sarili? Halimbawa si Risa Silino o si Risa si Bam or si Leni. Mahahati yan. Lalabas niyan, mananalo niyan si Sara. Pag nag-three-cornered fight yan or four-cornered fight, ha? Yan si Sara, kung hindi yan ma-impeach, yan ang lamang ni Sara diyan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.